Hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 29 hanggang January 4. Wow, tatawid na tayo ng Enero at bagong taon. Ano po naghihintay sa inyo sa linggong ito? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman this week. So in your overall energy at the center, meron po kayong the Nine of Wands. In the area of what you need to focus on, the Moon card. In the area of what you need, you have the Ace of Swords, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Pentacles, lovely. In the area of your near future, you have Ace of Wands. In the area of your challenge, meron po kayong the Seven of Pentacles, Seven of Wands rather. In the area of your fortune, the Queen of Pentacles. Wow, fortune mo napakaganda. Kaching, kaching. Kaching, kaching, kaching. Napakanta na naman ako sa perang yan. In the area of your divine messages, the King of Wands. At ang outcome nyo po for the week, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga Capricorn, thank you po muna sa inyong mga donation. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay po yan para sa akin. Salamat po. Gayon din po sa mga nag-like at nag-comment sa kada video natin. Thank you po for your support, for your love. Malaking tulong po yan sa paglago ng ating channel. Salamat po. I'm seeing on my clock 111. 111, telling me you're on the right path, you're on the right direction. Okay, you are loved, you are cherished. Everything is going smoothly para sa'yo. So congrats po. Okay? So, in the background of your energy, Ace of Pentacles. Wow. New opportunity, new money, mga bagong bagay na makukuha mo this week. Maaaring may magregalo sa'yo, magbibigay sa'yo ng payo or assistance or opportunity, no? So, ang tabayaran mo this week, yung mga bagong bagay na yan. Especially, dadaan tayo sa transition natin to January. Maaaring may mga celebration ka pang pupuntahan or mga gagawin, no? Asahan mo na meron kang makukuha at may-receive. Sa panahon to, para maging grateful ka, Capricorn, sa mga makukuha mo, bala mo to for a great start para sa Enerong ito. So, congrats po, okay? I-clarify natin siya with the card of the week. Divinity. Every moment is filled with divinity. Cherish it. So, kumbaga, ikaw ay divinely protected. No? Lahat ng mga bagay na nagaganap sa iyo ay talaga namang divinely orchestrated blessing. Sabi ko nga sa inyo, may 111 tayo kanina. Talaga namang ginagabayan ka. Nasa tamang ruta ka daw. So, congratulations po. So, in your center, you have the Nine of Wands. Si Nine of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na ito yung panahon na huwag kang susuko. Okay? You can put your boundaries, magkaroon ka ng mga harang o kaya mga parameters laban sa mga bagay na nagpapadistract sa'yo sa mga dapat mong gawin. Okay? Sabi ng yung spirit guides, meron ka daw isang bagay na hindi mo sinusukuan, pero at some point, ramdam mo na yung ayoko na, bitaw na ako, ayoko na dito, pagod na ako. Pero sabi dito, dahil hindi ka sumuko, dahil patuloy mong binigay yung effort mo, yung expertise mo, yung sarili mo, magubunga daw yan ng isang bagong blessing. Kumbaga, makakarinig ka na ngayon ng sagot o di kaya magkakaroon na ng magandang bunga ito after ng mga pinagdaanan mo. So kumbaga, tinest ka lang ni universe. Tinest ka lang kung hanggang saan mo dadalhin yung laban sa pinaghihirapan mo at kung ano yung kaya mong gawin para lang maabot ito. No? So ngayon parang na-magnetize mo, nakuha mo yung energy of abundance, yung frequency of the good fortune dahil hindi ka sumuko sa isang bagay. So, kung ano man yung isang bagay na yan, Capricorn, na hindi mo sinusukuan, na kahit pagod ka na o meron ka ng alinlangan, pero you continue showing up, sabi na yung spirit guides, it will give you the good result. Okay? Napakaganda po. Clarify natin. Capricorn, ang inyong December 29 to January 4 reading, tumatawid tayo ngayon sa dalawang magkaibang taon. Ano? So, ngayong linggong ito, ano ba yung mga handa mo ng iwan sa 2025? Naku, for sure marami yan. Marami kang mga lessons, marami kang mga pagkatuto na na-realize mo this week na
Okay, iwanan ko na to sa 2025. Ano po yung mga bagay na yon? I-comment mo sa baba so that this 2026 ay talaga magkaroon ka ng clean slate at mawala na sa yung energy na yon na gusto mong bitawan sa 2025. Okay? Comment down below po. Nine of Wands, the Three of Swords. Yes, painful na, masakit na. Sa ma-view talagang almost sinuko na yung mga bagay-bagay and sabi mo ayoko na. Pero dito sabi, wag mo daw indahin eh. Wag mo indahin kung ano yung mga naganap eh. Kailangan talaga ano tayo, go-getter, eyes on the prize, eyes on the target, at magbigay pa daw tayo ng isa pang chance. Wag daw tayong ang magpadala sa mga painful experiences in the past. Narinig ko, parte daw yon ng pagkatuto mo, parte daw yun ng kaliwanagan sa isip mo at katibayan mo. Parang tumibay ka dito eh. So, once you pushed more, doon magsimulang maghilom kasi na-realize mo na meron pa pala akong ibubuga, meron pa pala akong makukuha kahit na pinagdaanan ko ito. Masasabi mo in the near future na, buti pala hindi ako sumuko, buti pala hindi ako bumitaw. Kasi sa kabila ng dinanas mong pain, kinaya mo at makukuha mo itong outcome na ito. Congrats po. Okay? I-claim mo yan. Sa kabila ng pain, nakuha mo pa rin ang good result. Congrats po. In the area of what you need to focus on, you have the Moon card. Alam mo, sabi dito, kahit malabo, kahit hindi ka sure, kahit hindi mo alam kung ano mangyayari, kahit na yung mga bagay sa dako paroon ay hindi pa ganun kagarantiya, kumbaga. Pero kung sa loob-loob mo, alam mo, kaya ko to eh, magagawa ko to eh, achievable to eh, ilalaban ko to eh. If you have that spirit, if you have that mindset, kayang-kaya mong umalagwa at maabot ang future mo, yung goal mo, ng matiwasay, kahit pa hindi ka ganun katiyak sa mga magaganap. That is the power of willpower. Ika nga. Karamihan sa mga, alam mo yun, yung rags to riches na mga pelikula, ganito eh. Lalaban sila, kahit hindi naman sila sure kung talagang panalo sila, pero inilaban nila. Kasi yun na lang yung parang driving force, di ba? Alam mo yung pelikulang Pursuit of Happiness ni Will Smith, saka yung anak niya, di ba? Parang sa pelikula, kumakayod siya every single day. Gusto niyang talagang maging solid sa trabahong yun. Kaya kahit homeless siya, lalaban siya. Naniniwala siya, akin to, akin to. Hindi siya sure kung kailan mangyayari. Hindi siya sure kung paano, pero lumaban siya. So, ganun ka din. Ilaban mo yung buhay, kahit maraming question mark, at balang araw, marirealize mo, lahat ng question mark ko may sagot na. Parang ganyan. Okay? So, believe in yourself. You will achieve it. Okay? Siya nga pala Capricorn, tayo po ay patulay sa bagong taon. Happy New Year po. Saan kayo magabagong taon? Sa Pilipinas po ba o sa abroad? Sino mga kasama mo? What are your plans? And how you're gonna make this New Year celebration extra special? Comment down below. The Moon card, you have the Knight of Wands. Yes, sigasig, determinasyon, motivation, driving force, no? Parang sinasabi dito na gamitin mo yung passion mo, gamitin mo yung abilities mo para makatuloy ka. Huwag mong urungan, huwag mong sukuan. Maalab ang puso mo, fiery energy. Gamitin mo para makasuong, okay? Ito yung panahon na lalaban tayo kahit na malabo ang future. Lalaban tayo kahit na hindi tayo ganun kasigurado. Pero alam natin na ito yung dapat kong gawin. Parang ganyan. Okay? In the area of what you need, you have the Ace of Swords. Si Ace of Swords, sinasabi na yung spirit guides, you need clarity. Okay? Clarity para sa mga bagay na dapat unahin. Para sa mga bagay na dapat paggamitan ng your expertise. Okay? You have pala Ace of Swords, Ace of Wands, and Ace of Pentacles. 1-1-1. Tama nga yung nakita ko kanina. May 1-1-1 ka din dito. So, napaka clear sign ito, Capricorn, para sa'yo na talagang nasa tamang direksyon ka. Kaya you need to make sure na malinaw sa isip mo yung intention mo at yung plano mo. Kasi kung malabo yan at paiba-iba ka, hindi mo pa rin sure sa sarili mo na ito yung gusto ko, baka magsayang ka lang ng oras. Kaya kailangan talaga tumbok na tumbok mo yung gusto mo. Kahit na hindi ka sure kung paano makapunta doon, pero kung ngayon pa lang dapat handa ka to give your effort, and that is enough. That is okay. Sapat na yon, kumbaga. No? Ace of Swords din po is a card of breakthrough. So ano ibig sabihin nun? Ito yung card na nagsasabi sa'yo na kaya mo daw ipanalo ang laban. Okay? Kung ano man daw yung nilalabanan mo ngayon,
kayang-kaya mo yan. Tingnan mo siya, oh. Tinataas niya yung espada, parang, yes, nakuha ko, yes, tagumpay ako, yes, panalo ko. Yun ang dapat mong isipin this time. Na ikaw ay mananalo laban sa mga problemang yan. If you have that spirit, if you have that fighting energy, nako, sisiw lahat ng daraanan mo. Kayang-kaya mo yan. Okay? Clarify natin siya. The Ace of Swords being clarified by the Chariot card. Yes, kailangan mo daw umabante, sumugod, lumaban, having this positive energy na ituloy yung biyahe, ituloy yung gagawin mo, ituloy ang plano, aksyonan ang nasa visions mo, no? Tinan mo si Chariot card. Teka, baba ko lang to. Si Chariot card, meron siyang parang lupain sa likod. Meron siyang city sa likod. Whether yan yung kinalakihan niya o pinagtrabahuhan niya o dyan siya nag-spend ng maraming time before, pero ready na siyang hubakbang, paabante, no? Sa buhay niya. Iiwanan na niya yung mga bagay sa past na hindi nakakatulong sa kanya. And you are very, very ready. Yung suot niyang armor, yan ay isang sign of readiness. Siguro sa isip mo, hindi ka pa handa, pero sa Chariot card sinasabihan ka na, huy, sa isip mo lang yan, pero in totality, in your reality, you are very, very much ready. The universe is guiding you and protecting you in this journey forward. Kaya, laban sugod, abutin natin ang ating pangarap. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sabi dito, meron ka ng matinong plano, pero parang iniisip mo, hay nako, baka matalo na naman ako, baka mauwi na naman to sa wala, baka mangyari na naman yung dati. So, may ganyan ka mindset ngayon. Sinasabi ng yung spirit guides, kung matino itong plano na to, gagana na to this time. Okay? Huwag mong hayaan na yung past events ay makasira sa kumpiyansa mo para ilaban tong bagong plano mo. Nadala ka na napaso ka na from what happened in the past Pero dito sabi, isa pang try, sugod pa tayo. Huwag tayong papakadena sa mga pain of the past. Let's try again, subok pa tayo. And then yun, nagbuo ka ng bagong strategy, bagong plano na dahan-dahan, gradually mo tong paplanuhin, pakikinisin, ipaplantsa, para ma-make sure mo na sigurado siya. And then once mabuo na yung buong plano, itatry mo na. Boom. Pag try mo, doon may realize na, ay, much better pa to sa mga nakaraan. Kaya ko pa pala. Meron pa pala akong ibubuga na bagong bagay. Ganyan, okay? Clarify natin siya. The Knight of Pentacles being clarified by the Ace of Swords. Bumalik din tayo doon. Sabi, dapat daw malinaw sa'yo lahat ng gagawin mo, malinaw sa'yo yung paghahanda mo. Kailangan yung in your end, sa'yo mismo, okay ka. Sigurado ka. Kahit na yung pupuntahan o yung gagawin o yung kakausapin o yung dapat mong maabot ay medyo malabo, okay lang yun. Basta ikaw sure ka sa'yo, sa sarili mo, that things are clear and ready ka to fight. Okay? Ace of Swords is readiness to win the battle and to win the outcome. Diba? So, dito, sabi naman, para luminaw ang isip mo, hindi mo kailangan magmamadali. Oo. Hindi mo kailangan mag-rush decision dito. Kailangan talaga buong-buo yung plano bago mo ihakbang. So, ganoon din ang ang payo sa'yo na yung spirit guides na kung gusto mo talaga na garantisado itong blessing na ito, kailangan talaga garantisado din ang bubuin mong plano moving forward. Okay? At eto ka, in your near future, napakaganda. Ace of Wands. No? Talaga namang sinasabuhay mo na yung mga bagong makukuha mo. Sabi ko nga sa inyo, wag mong sukuan, no? 9 of Wands plus 1 wand is 10 of Wands. Kumbaga, yung paghihirap mo sa isang bagay, matatapos na. No? At heto ka, meron kang new beginning, new life. Maaaring yung inaasikaso mo ngayon tungkol sa bahay. Ayan, in the near future, okay na ang bahay. New living lifestyle na para sa inyo, kumbaga. Kung ito man po ay pinipilahan mo at inaasikaso mong trabaho, eto ka. Getting that job, getting that opportunity, it is yours. No? Talagang napasa kamay mo. So, ano yung mga pagdududa mo ngayon? Capricorn, ilaban mo yan. Huwag mong sukuan, ibigay mo pang makakaya mo. Kasi eto ka new life, a transformed being, a transformed life. Talaga namang transformation ito para sa'yo. And ito'y hindi lang basta swerte ha. Talagang ito'y kaloob sa'yo ni God. It is actually divine timing.
Talagang naka-oras ito sa kanyang panahon ni God. At binibigay sa iyo to sa tamang pagkakataon. Kaya be excited. Ito na yung minimithi mo, the new life, the new beginning. It will be yours. Okay? Ace of Wands being clarified by the Eight of Cups. Yes, aalis ka na sa mga bagay o lugar or tao na talagang na-feel mo hindi ka na masaya or nagdulot sa'yo ng, alam mo yun, yung parang kalungkutan or kawalan ng pag-asa. Sabi mo, hindi ako pwedeng manatili dito. Heto ka, oh, getting that new opportunity after mong bitawan or after mong layuan yung mga bagay na negativity. Yung mga bagay na nagpapadurog sa puso mo. Kasi one more chance pa sa life, isa pang laban sa life, eto ka, ready ka to take on this new adventure kung saan nandun yung katuparan ng pangarap mo, nandun yung satisfaction and contentment na matagal mo nang hinahanap. Okay? So, i-claim mo to, para sa'yo to. Bibitawan mo na, aalis ka na sa isang bagay na hindi na para sa'yo. And then, you're embracing this new adventure na magpapa-ignite sa iyong energy. So, congrats po. I-claim mo to, para sa'yo yan. In your challenge, meron po kayong divine juggling and the unknown. Sabi dito, kung gusto mo talaga ng progress at katiwasayan sa buhay, kailangan mong i-acknowledge yung mga bagay na pangit at maganda sa buhay mo. For as long as hindi mo tanggap yung mga pangit na aspeto ng buhay mo, lalo yung gagamitin against you. Halimbawa, sarat ka, pango ang ilong mo. Example lang ha. Tapos talagang kinakahiya mo yun. Kaya ano mangyayari? Every time na may manukso sa'yo, iindahin mo lagi. Kasi hindi mo pa siya tanggap eh. Pero kung tanggap mo na talagang sarat ang ilong mo, pango ka talaga, hindi na yan magagamit against you. Kasi totally you're over it. And you know it's part of you. 'Di ba? Parang ganun eh. You also have the unknown. Yakapin mo daw yung mga bagay na hindi mo alam. Surrender, curiosity, and faith. Magkaroon ka ng pananalig sa Diyos na kahit hindi mo alam ang dako paroon, ilalaban mo. And you are energetic enough and powerful enough to take on this new journey. Kumbaga, hindi ka uurong porket hindi ka sure. Hindi ka uurong porket hindi ka sigurado. Pag alam mong iyo. Okay? In your challenge for the week, meron po kayong the 7 of Wands. Sabi dito, Capricorn, matuto kang maglagay ng boundaries against other people na lumalabag na sa peace of mind mo o sa self-respect mo. Okay? Dapat nirerespeto ka ng lahat. Dapat hindi ka basta-basta binabastos. So, ano ang question dito? Baka naman hinahayaan mo. Example, sa opisina, lahat na lang ng task ikaw gumagawa kahit naman trabaho nila yon. So ano nangyayari? Hinahayaan mong abusuhin ka nila dahil mabait ka. Panahon na para i-impose mo yung boundaries na yan na parang, huy, trabaho nyo yan, di ba? Kayo gumawa niyan. Learn to stand up for yourself. Pag alam mong tama ka, panindigan mo yan. Ganon din laban sa mga taong toxic, Capricorn. Halimbawa sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya. Kung meron mga taong super toxic at parang feeling mo they are not really the right people to be with, and then layuan mo na sila. Magtayo ka na talaga ng boundaries against them para mapanatili mo yung peace of mind mo. Importante ang peace of mind mo this time para makapag-focus ka rin talaga sa mahahalaga. Okay? Hindi mo deserve na magkasya ka sa mga pang-aaping yan. Okay? Stand up for yourself. Okay? 7 of Wands. The Justice card. Yes, ibalik mo sa sarili mo ang hustisya. Kailangan mong kumilos para sa iyong ikakaunlad. Okay? Huwag kang makikinig sa mga sabi-sabi or kuro-kuro. Kailangan laging legit. Kailangan laging totoo. Huwag kang maniwala sa fake news. Huwag ka basta-basta kikilos ng hindi pinag-isipan. Okay? Kumbaga, nasa corner mo dapat ang katotohanan. Kapag nasa iyo ang truth, kayang-kaya mo daw yan panindigan. Okay? Importante, halimbawa, si Pinsan lumapit sa iyo, huy Capricorn, sabi ng kapitbahay natin, ganto ka daw. Ikaw naman, naniwala ka kaagad, sumugod ka doon. So anong lesson doon? Dapat, don't jump into conclusion. Kayang-kaya mong panindigan ng isang bagay kung alam mong totoo, legit yung information na nakuha mo. So, baka buwangaan ka ng kapitbahay, sabi niya, hindi naman totoo yun ah. Hindi ko sinabi yun. So, syempre, babalik ka kay Insan. Sabi ni Insan, ay sorry, hindi rin ako sure eh. So, touch move na. Nakapag-away ka na. Hindi mo muna kino-confirm, di ba? So parang ganon. Confirm first before you make a move. In your fortune,
You have protected by angels. Wow, you are very, very blessed. You are cherished by the angels. I-claim mo to pasalamatan mo ang iyong angel guide ngayon dahil ginagabayan ka daw po niya, protektado ka niya. You also have stepping into power. You are strong beyond measures. Yes, tumatapang ka na, humuhusay ka na, kayang-kaya mong pagtagumpayan yung mga laban, at kaya mo mag-step forward with clarity and fighting spirit. Okay, congrats po. In your fortune, meron po kayong the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, narinig ko dito, nasa fortune area. Kaya kung nag-iisip ka ngayon ng kaperahan mo, Capricorn, darating sa'yo ang pera. Okay? Hindi ka mawawalan. It's all about multiplying your money, multiplying your resources, and multiplying your blessing. Okay? Kung yung negosyo mo makakaasa ka, lalago pa rin ang kaperahan mong yan sa linggong ito. Kung ito man ay trabaho, nakita ko makahanap ka ng right possible way para yung inaalagaan mo ay magpatuloy na mag-nurture, lumaki, lumago, smooth sailing kumbaga. Nakita ko dito na you don't need to worry yourself too much. Huwag ka daw magpatalo sa stress pagdating sa iyong kaperahan or paglago sa inaasikaso mo. Kasi darating daw siya naturally. Okay? Congrats po para sa inyo. Nakita ko dito you're gonna win something. I don't know why. May panalo ka. Ito yung panalo mo o Ace of Pentacles. Napakalakas ang energy mo of winning. So congrats po. This win will really, really settle all of your alalahanin. So congrats po para sa inyo. Narinig ko, hindi ka mawawalan. I-comment mo yan sa baba. I claim, hindi ako mawawalan. Congrats po. Queen of Pentacles being clarified by the Two of Pentacles. Wow. Balanced life ito. Kumbaga, yung mga pinapanghawakan mo, hindi ka daw mahihirapan na balansehin siya o panghawakan. Example, meron kang online shop, tapos meron ka pang day job sa isang opisina. And then pag uwi mo, nagtuturo ka pa ng taekwondo halimbawa sa barangay. Di ba? Ang dami mo ginagawa. Napaka-busy mo, Capricorn, no? Example lang to. So, ngayon time na to, magagawa mo daw balansehin yung mga yan. May time ka for online shop, may time ka for day job, may energy ka pa for your taekwondo class. Parang ganyan. So, everything now is on balance para sa iyo. So congrats. I-claim mo to, balancing buhay, and then lahat ng pangangailangan nalalagyan. So congrats po. I-claim mo to, it will be yours. In the area of your divine messages, you have it's time to take action. Panahon na daw para kumilos, humakbang, umandar at magkaroon ng positibong pananaw para sa mga bagay na pinagtsatsagaan mo at hinihintay mo. Huwag kang papakadena sa sugatang puso mo in the past. Okay? You also have, it's time to take, yun na pala yun, ay time to give rather than take. Okay, panahon daw to para maglaan ka, mag-effort ka naman, magbigay ka naman para maabot mo to. Okay? It's all about what you can do. Sabi ko nga sa inyo, wag bibitaw, di ba? Ibigay mo pa, i-push mo pa, i-try mo pa, babalik din sa'yo yung magandang bunga niyan. Okay? Napakaganda nito. In your divine messages, meron po kayong King of Wands. Si King of Wands, sabi dito, huy, laban naman tayo. Huy, abutin naman natin yung pangarap natin. Ano naman kung malabo? Ano naman kung feeling mo hindi mo kaya? Basta buo sa loob mo, kakayanin mo yan. At buo sa isip mo ha. Tapat daw dito, clear sa mind mo yung vision mo na gusto mong i-create sa future. Example, kaka-graduate mo lang ngayon ng teacher, no? Nakapasa ka halimbawa sa licensure exam. Tapos, lahat ng public school na pinuntahan mo, puno na. Walang teaching available, kalimbawa. So ikaw, don't lose your sight. Don't lose your vision. May paraan pa daw. May makukuha ka pang way to accomplish your goal. Hindi ganoon kalinaw, hindi ganoon kasigurado, pero lalaban tayo. Dapat daw maalab sa puso mo kung ano tong gusto mo. Okay? Oops, masyadong marami. The King of Wands being clarified by the King of Cups. Yes, kasabay daw, Capricorn, ng iyong sigasig at paglaban para makuha yung visions mo, dapat daw kalma lang, relax lang, okay? Huwag mo daw hayaan na yung emosyon mo makasira sa diskarte mo, makasira sa ginagawa mo. Kasi halimbawa, frustrated ka na, talagang desperate ka na to get this, baka makagawa ka ng mga maling hakbang sa sobrang desperado, sa sobrang pagkainip.
No? Kailangan talaga kalmado ka lang. And you need to really tell yourself, okay lang to, dahan-dahan lang, araw-araw, no, gradual lang, hindi ako magmamadali. Ang mahalaga nag-progress ako, umaandar ako. Okay? Kalamayin mo yung emosyon this time, ha? Huwag mong pabayaan na diktahan ka niyan, baka magkamali ka pa ng hakbang. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have lobster, financial pinch. O kailangan daw medyo panghawakan mo ang iyong kaperahan. Ano, wag basta gastos ang gastos. Pero sabi ko nga sa inyo, meron ka naman makukuhang pera. Kumbaga, may darating para supplyan yung mga pangangailangan mo. Ang kailangan lang talaga, maging matalino ka sa paghawak ng pera. Okay? You also have desk, pay attention to your work. O kailangan daw maging extra nurturing ka sa iyong trabaho. Okay? Para balanse ang lahat. Another message you have, will. Indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. O kailangan daw talaga ng focus, okay? Undivided attention. Baka mamaya ito yung tinutumbok mo na goal, pero ang dami sa kaliwat kanan ang mga inaasikaso mo. So make sure na ikaw ay merong bullseye energy. Talaga namang tutumbukin mo hanggang sa matapos at maganap. You have wishbone. Wow, a wish is granted. Wow. Congrats, congrats. I-claim mo to, Capricorn. Meron ka daw wish na matutupad this time. Claim it, claim it, claim it. It will be yours. Ang outcome ni Capricorn for December 29 to January 4, you have the Seven of Swords. New strategy, new way. Nakita ko dito na wag mo na daw iwasan pa yung isang bagay. Alam ng yung spirit guides pagod ka na. Alam nila talaga namang sukong-suko ka na. Pero dahil sa makabagong strategy na to, na parang, ay, ibahin ko kaya? Ay, baguhin ko kaya? Yung i-apply mo na bagong strategy, bagong paraan, yun talaga ang magbubunga na. Tingnan mo naman, 9 of 1, sabi nito, one try pa. Then biglang boom, nagkaroon ng magandang outcome. No? Parang ganoon din dito. Dahil nag-try ka pa ng bago, tapos nag-apply ka, in-update mo, no, ng makabagong atake, kuhang-kuha mo na yung blessing. Parang ganyan. So, congrats po and good luck. Talagang kailangan mo sipagan ngayon at mag-isip ka ng mga brainstorming new ways para masagot itong mga plano mong iyan. Okay? Seven of Swords. The Four of Cups. Yes. Yes, yes, yes. Tapos na yung dismaya moment mo. So, wag mo na tong iwasan, okay? Alam ng yung spirit guides na ilang beses ka na nag-try, ilang beses ka na sumubok, pero parang sobrang disappointing yung outcome, no? Sabi mo, God, hindi yan gusto ko. God, bakit ganito? Ginagawa ko naman ang lahat, masipag naman ako, bakit ganyan, bakit ganyan? Tantanan mo na yung self-pity mo. Okay? Kailangan natin maging matatag this time. Lumaban ka. Meron daw binibigay sa'yo si God na bagong opportunity. Pero nararamdaman ko na parang iniiwasan mo. Parang ayaw mong i-accept yung call, ayaw mong puntahan yung training, ayaw mong i-entertain tong bagong opportunity. Maaring hindi ito talaga yung hiniling mo. Maaring iba yung itsura niya. Pero nakita ko dito tong bagong blessing, kunin mo yan. Find ways na mapa-effect mo to sa iyong buhay because nakita ko talaga ito yung dulot sa iyo ni God. Divine energy, no? Nakatadhanang makuha mo tong bagong blessings na magiging ugat sa mga makabagong bagay na makukuha mo. So, don't waste another opportunity. May magagawa ka para ito'y magkaroon ng magandang epekto sa iyo. Okay? Tama na yung pag-iwas, Capricorn. Harapin na natin. It will be fruitful sa iyo sooner than later. Okay? Napakaganda po sa inyo, Capricorn. Congrats, congrats. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages para sa mga mahal kong Capricorn. Saan po kayo naka-resonate? Comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.